Matandang katutubo, natakot kay Pugong Biyahero. Pugong Biyahero, walang takot na sumakay ng Skylab. Sa latest vlog ni Pugong ay pinuntahan nila ang sitio sa tuktok ng bundok. Pumunta sila dito na nakasakay sa Skylab dahil kung lalakarin ito ay aabot pa ng 4 na oras bago mo marating ang sitio. Pagdating nila doon ay tahimik ang lugar at halos walang tao kasi lahat ay nasa sakahan pa. Pero natanong ni Pugong ang isang bahay na may tao. Pinuntahan niya ito at nakita niya doon ang isang matandang babae. Bago kinausap ni Pugong ang matanda ay nagpaalam muna siya na silipin niya ang buong bahay kasi napahanga siya nito. Dahil para itong mga bahay sa sinaunang panahon. Kinausap na ni Pugong ang matanda at tinanong kung ilang taong gulang na ito. Sumagot ang matanda na nasa 63 taong gulang na siya. Napasabi si Pugong sa matanda na senior na pala ito. Sumagot ang matanda na hindi kasi bago lang siya natanggal sa porpais at kailan pang mag-survey ulit para mas ali siya sa senior. Tinanong ulit ni Pugong si nanay kung ilang yung anak niya at kung sino yung nakakasama sa bahay. Sumagot si nanay na 4 na yung anak niya at lahat ay may asawa na. Asawa niya ang kasama niya sa bahay pero wala ito dahil may pinuntahan. Kinamusta naman ni Pugong ang pamumuhay nila. Sumagot naman si nanay na hindi permanente yung pamumuhay nila sanhi ng sobrang init. Yung mga pananim nilang kamote, balanghoy at mais ay namamatay dahil sa init. Tinanong siya ni Pugong kung simula sapol doon na ba sila nakatira. Sumagot naman si nanay na mula mag-asawa siya ay doon na sila tumira. Natanong din ni Pugong kung saan sila kumuha ng tubig. Sumagot naman si nanay na doon pa sa baba pero sobrang layo at sa sapa lang sila naliligo. Tinanong ni Pugong si nanay kung may bigas ba sila. Ipinakita agad ni nanay ang isang gantang na nabigas na nasa lalagyan. Natanong din ni Pugong kay nanay kung kanino yung mga bahay sa paligid. Sumagot naman si nanay na sa kanila din, sa mga anak niya, mga pamangkin at bayaw. Magkakamag-anak lang sila sa isang sitio. Ipinakita din ni nanay ang isa sa kanilang pangkabuhayan ang paggawa ng walis tambo. Napahanga si Pugong sa pinakita ni nanay na mga walis tambo. Sinabi ni nanay na gumagawa lang sila nito pag may umorder sa kanila. Pinaintindi ni Pugong kay nanay na kaya pumunta sila sa lugar dahil gustong nilang mamahaji ng tulong sa mga katutubo. Lalo na sa mga lugar na hindi abot sa tulong ng gobyerno. Pinaalam ni Pugong si nanay na bibigyan niya ito ng tulong para pangkabuhayan nila lalo na ngayong tagtuyot at hirap sila sa pagkain. At inabot na nga ni Pugong ang 5,000 galing sa isang sponsor. Sobrang tuwa ni nanay nung inabot ang pera dahil natakot pala siya kina Pugong nung una. Dagdag pa ni nanay na bibigyan niya ng pera ang mga anak niya. Pero sabi ni Pugong kay nanay na wag na at siya na mismo ang magbigay ng karagdagang tulong para sa mga anak nito. Paglabas ni Pugong sa bahay ay nakita niya ang isang anak na lalaki ni nanay at agad niya itong inabotan ng 3,000 piso bilang tulong. Binalika ni Pugong sa loob si nanay at sinabihan niya itong huwag matakot sa kanila. Pero sinabi din itong naiintindihan niya si nanay dahil bilang katutubo na nasa malayo, hindi sila sanay sa maraming tao at hindi pa nila kilala. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.